Derek Ramsey pinatawag ng Land Transportation Office matapos masangkot ang kanyang Porsche 918 Spider na gumamit ng pekeng license plate. Ayon sa ulat, naibenta na umano ni Derek ang multi-million peso supercar sa isang businessman o vlogger, ngunit hindi pa nailipat sa pangalan ng bagong may-ari ang vehicle registration. Dahil dito, nananatiling nakapangalan kay Derek ang sasakyan sa official records ng LTO, kaya kasama siya sa investigasyon. Pero may pananagutan ba ang aktor sa paggamit ng umunoy pekeng plaka? At sino talaga ang dapat managot? Narito ang buong detalye ng kontrobersya at ang naging aksyon ng LTO. Ayon sa mga ulat, nahuli ang Porsche 918 Spider matapos mapansin ng mga otoridad na ang plate number na ginagamit nito ay hindi tugma sa original na registered plate number ng sasakyan. Napag-alaman ng authorities na naibenta na umano ni Derek ang Porsche sa isang bagong buyer. Gayunpaman, hindi pa naililipat sa pangalan ng buyer ang vehicle registration. Kaya sa records ng LTO, si Derek pa rin ang registered owner ng sasakyan. Dahil dito, naglabas ang LTO Intelligence and Investigation Division ng show cause order para kay Derek at sa driver ng Porsche. Inatasan silang humarap at mag-submit ng sworn explanation tungkol sa insidente. Samantala, ang driver ay nahaharap umano sa 90-day preventive suspension, habang ang Porsche ay nilagay sa alarm status at iniutos na i-impound ng LTO. Binigyang diin naman ni LTO Chief Marcos Lacanilaw na there are no VIPs when it comes to law enforcement at sino mang mapatunayang lumabag ay haharap sa kaukulang parusa. Pero mahalagang linawin, wala pang finding na direktang nag-uugnay kay Derek sa paggamit ng umano'y pekeng plate. Ipinatawag siya dahil nakapangalan pa rin sa kanya ang registration ng sasakyan, kahit na iniulat na naibenta na niya ito. Kaya malaking bahagi ng investigasyon ngayon ang katotohanan, kung sino ang aktwal na gumamit o naglagay ng umano'y pekeng plate at kung kailan talaga nailipat ang pagmamay-ari ng Porsche. Sa huli, pinapakita rin ng insidenteng ito kung bakit mahalagang agad na matransfer ang registration ng sasakyan pagkatapos ng bentahan upang maiwasan ng ganitong klaseng legal na problema. Kayo ano ang masasabi ninyo kung naibenta na ang isang sasakyan pero hindi pa nailipat ang registration? Dapat pa rin bang managot o humarap sa investigasyon ang dating registered owner? Share your comments below.